umipig at 22 pa niyang tauhan sinibak sa pwesto. Umipig, eksklusibong nakapanayam ng News 5. Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., kauna-unahang kongresista sa kasaysayan na sinibak mismo ng Kamara. Pondo ng ilang social services program ng gobyerno, minungkahing bawasan para pandagdag sa pondo ng Department of National Defense panlaban sa China. Heto pang isang mungkahi naman ng DTI. Mag-adjust na lang daw ng diet sa gitna ng nagmamahal na bigas. May paglilinaw riyan ang ahensya. Lalaking karnaper, naresto ng mabutasan ng kulong ang tinangay niyang kotse. Sa pool sa CCTV, cellphone ng tindera sa Quezon City, hinablot ng nagpanggap na customer. E-wallet app ng biktima, nakabukas pa naman. Sanggol sa Davao del Sur, patay matapos makagat ng alupihan. At silipin ang mas tumitinding mga revelasyon sa primetime show na Dirty Linen. Binatilyong si Jemboy Baltazar sa Caloocan. Umaasa ang pamilya ng biktima na hindi dito kasamang maililibing ang mga kasalanan ng mga pulis na botas na bumaril kay Jemboy. Nagkataon pang araw ng libing niya ay parehong araw din kung kailan pinatay si Kian de los Santos na gaya ni Jemboy ay napagkamalan din at napatay ng mga pulis. Live mula sa Caloocan, nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? At Cheryl mula Navotas ay naglakad ang pamilya ni Jemboy Baltazar papunta dito sa La Loma Cemetery para ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Pinatugtog ang mga paboritong kanta ng binata para hanggang sa dulo ay maalala nilang buhay sa kanilang mga puso si Jemboy. Eksaktong 2 linggo matapos mapagkamalang murder suspect at mapatay ng mga pulis na Navotas, inihatid na kanina sa kanyang huling hantungan ang 17 anyos sa si Jemboy Baltazar. Bumuhos ang emosyon lalo na ng kanyang mga magulang at kapatid. Kasabay ng paglibing kay Jemboy sa La Loma Cemetery, umaasa ang pamilya Baltazar na hindi nito kasamang maililibing ang katotohanan sa pagkamatay ng kanilang bunso. Nakasuot sila ng kulay puting t-shirt kung saan may nakalagay na Justice for Jemboy. Bago ang libing, nagdaos ng misa sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Navotas para basbasan ang mga labi ni Jemboy. Doon, nanawagan ng hustisya maging ang paring nagmisa, lalo't nagkataong ngayong araw ng libing ni Jemboy ay eksaktong ika-6 na anibersaryo ng kaedad niyang si Kian de los Santos, na pinatay rin ng mga pulis noon dahil din sa mistaken identity. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Naging emosyonal sa misa ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Jemboy. Dumalo rin sa misa ang kasisibak lang na hepe ng Navotas Police na si Colonel Alan Umipig. Kinamayan niya at saglit na kinausap ang nanay ni Jemboy at mga kaanak nito. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Julius at Cheryl, matapos ilibing itong si Jemboy ay umuwi na yung kanyang pamilya at tumanggi ng magbigay ng pahayag. Pero kanina sa misa ay nagpasalamat ang nanay ni Jemboy sa lahat ng mga tumutulong sa kanilang pamilya na makamit ang hustisya. Kwento pa ni Nanay Rodaliza, humingi ng tawad kahapon yung mga pulis, yung 6 na mga pulis sa sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero sa pagbasa niya raw sa kanilang mga mukha ay hindi naman daw taos puso yung kanilang paghingi ng tawad. Kaya naman ang hiling ni Nanay Rodaliza ay makonsensya na ang mga ito. Julius at Cheryl? Maraming salamat, Justine Punsalang.
Hakbang patungo sa inaasam na hustisya ang pagkakasibak sa pwesto ng 23 pulis na botas kabilang na ang kanilang hepe. Maraming protocol daw silang nilabag kabilang ang pag-abandona umano sa pinagbabaril at nahulog sa ilog hanggang sa nalunod na si Jemboy Baltazar. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Samut-saring paglabag sa protocol ang napansin ng National Capital Region Police Office sa nangyaring pagpatay ng Navotas Police sa binatilyong si Jemboy Baltazar. Una, may suot na body camera ang mga pulis pero ang sabi, low-bat daw o hindi nabuksan. Pangalawa, hindi raw makatwira ng pamamaril ng mga pulis, lalo't wala namang armas ang 17 anyos lang na si Jemboy. Pangatlong paglabag, ang hindi pagsunod sa procedure matapos ang konfrontasyon. Nang mabaril kasi nila si Jemboy at mahulog o tumalon daw sa ilog, 3 hanggang 5 oras pa ang pinatagal ng mga pulis bago siya naiahon sa tubig. Sa puntong ito, patay na ang biktima. Tila inabandona raw ng mga pulis si Jemboy at hinayaang ang mga kaanak pa ng biktima ang humanap sa kanya. Di ba may makikita ka dapat yellow line? O pupunta ka pa. Sino ba nag-responde doon? Family pa nakakuha? They're supposed to respond. Same lang yan kung halimbawa inatake ka sa puso tapos napunta ka sa tubig or lasing. Sabi ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun na nag-autopsy sa labi ni Jemboy, posibleng naisalba pa ang buhay ng biktima kung nakuha agad siya sa ilog. Pagkalunod daw kasi ang ikinamatay niya. Hindi rin pinalagpas ng PNP-NCRPO ang anilay kapabayaan ng hepe ng Navotas Police na si Colonel Alan Umipig. Bigo raw siyang tutukan ng police operation kaya sinibak na siya sa pwesto. Bilang mga investigador, hindi raw sila naghanap, nangolekta, nag-record at nangalaga ng mga ebidensya sa crime scene. Sinibak din sa pwesto sina Police Captain Juanito Arabejo, ang officer in charge ng Station Investigation and Detective Management Section ng Navotas Police, at ang chief clerk nitong si Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. Pinaratangan sila ng nag-lack of duty dahil hindi sila nagsagawa ng paraffin test sa mga bumaril nilang kabaro. Umamin na nga ba't hindi pa nila pinaparapin? Including yung others involved. Hindi natin sinasabi na guilty sila, but we should document the evidence that they did not fire the guns. Di ba? Bukod naman sa pagsibak sa pwesto, mahaharap din sa kasong kriminal at administratibo ang 20 pang pulis na Navotas. Kabilang ang 6 na nakakulong at mga tinuturong nanguna sa pagpatay kay Jemboy. Hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapakita sa media ang kanilang mukha. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, eksklusibong nakausap ng News 5 ang ilang lalaking nasa likod ng pambababoy sa isang resort sa Calamba, Laguna. Pag-amin nila, napagtripan lang nila ang resort dahil sa kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mistulang nagrayot ang grupo ng mga lalaking yan nang makuna ng CCTV sa isang private resort sa Calamba, Laguna madaling araw nitong Lunes. Panay ang hagis nila ng mga upuan. Ang isa, nagbato pa ng bote ng alak. Maya-maya, binitbit na rin ng lalaking ito pati ang water dispenser. Lahat ng yan, diretso sa swimming pool ng resort. Matapos niyan ay tatawa-tawa ng naglakad palis ang grupo. Kaya pala nagsisigawan kanina. Ganoon na lamang ang panlulumo ng mga may-ari at tauhan ng resort nang madatna ng malawar zone na eksena. Pati water dispenser nasa swimming pool. Grabe, kulang na lang pati kwarto ilagay sa Buta yung video okay, hindi naman. Tinapon sa pool. Nagkalat din ng pagkain at basura. Basura nila, ayan, pinag-alakan. Punong-puno pa ng suka ang lababo sa banyo. Ano to, daga? Kinailangan ding i-drain ang tubig sa pool para masimulan ng paglilinis. Nakita ko nga po kung gaano kababoy, karumal-dumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. Lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa raw kunin ng grupo ang security deposit na 1,000 piso. Pero nang nagsabi ang caretaker na i-check muna ang resort, humarurot na raw paalis sa mga lalaki sakay ng kanika nilang motorsiklo. Eksklusibong nakipag-usap sa News 5 ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Tumanggi silang ipakita ang kanilang mukha sa kamera. Pag-amin nila, trip-trip lang daw ang ginawa nila dala ng sobrang kalasingan. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Itinanggi naman ng grupo na high sila sa anumang ipinagbabawal na gamot. Wala po kaming ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami addict. Sadyang tinamaan lang po talaga kami ng alak. Birthday lang daw ng isa sa mga lalaki kaya nagdao sila ng swimming party sa resort.
Nasa 3,000 piso lamang ang binayad na renta para magamit itong resort na ito mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 na umaga. Kasama na dyan yung paggamit ng kwarto, nitong swimming pool at iba pa mga appliances. Kaya ganun na lang ang sama ng loob ng may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila nababash na rin daw sa social media. Pumayag na rin kasi nung una ang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. So, syempre po masakit din yun sa amin. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lang ang pagsasampa ng reklamo. Tinanggal na rin sa pinagtatrabaho ang kumpanya ang 4 na sangkot sa panggugulo sa resort. Mensahe nila: Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko pong humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort. Sorry din po sa mga nagrabyadong tao. Hiling naman ng mga may-ari ng resort, magsilbi raw sanang aral ang ginawa ng mga lalaki para sa iba pang umaarkila lang din ng mga private resort. Kasi karamihan din po sa guest, feeling entitled po na nirentahan namin to, nirentahan ko din buhay mo. Kung sigaw-sigawan po yung mga caretaker, which is mali po yung ganon kasi tao po yan eh. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Itinanggi na ng pastor sa Cagayan de Oro City ang aligasyon na siya ang nasa likod ng pagpatay sa isang graduating student dahil sa umano'y crime of passion. Plano raw ng pastor na kasuhan ang mga nasa likod ng mga social media posts na nagdidiin sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mayo 9 ngayong taon ang tambangan ng di pa kilalang salarin ang 24 na taong gulang na graduating student na si Adrian Rovic Fornillos sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro. Isinugod pa sa ospital si Fornillos pero namatay din kalaunan. Pero kamakailan lang, muling naging usap-usapan sa social media ang kaso. Kumalat kasi ang alegasyong crime of passion umano ang krimen. Idinadawit ng ilang post na mastermind sa pagpatay si Pastor Denver Andales ng Lapasan Baptist Church. Pinaparatangan siyang sugar daddy umano ng nobya ni Fornillos. Itinanggi naman ng pastor ang alegasyon. Katunayan, hindi rin daw siya kasama sa mga iniimbestigahan ng PNP sa kaso. Itong mga nangyari ngayon na pandadawit sa krimen sa aking pangalan, nagulat talaga ako. Ang mga nasabing accusation at allegation laban sa akin ay hindi totoo. Plano raw ng kampo ng pastor na magsampa ng kaso laban sa mga nagdadawit sa kanya. Actually, na-screenshot na namin ngayon. Nag-usap na kami ng aking mga abogado para mag-file ng kaso. I-clear ko ang pangalan ko kasi hindi ko naman ginawa ang krimen. Hindi ko kayang gawin yon. Nadawit lang ako sa mga istorya na walang basihan at walang katotohanan. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng case build-up ang piskalya kaugnay ng pagpatay kay Fornillos. May mga tukoy ng persons of interest sa mga pulis pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang detalye. Kung makikitaan ang basihan, posible silang mahaharap sa kasong murder. Sa ngayon po sir, hindi pa po natin pwede yung mga identity at kung ilan yung mga nakasuhan natin kasi meron pa rin po tayong evaluation at meron pa tayong mga ebidensya na kinakalap. Nakiusap yung ating fiscal's office na yung mga identity as to the motive, as to the angle, hindi pa po natin pwede na isa sa publiko. Pero sa ngayon, wala raw impormasyon ng mga pulis na nagdadawit kay Andales sa krimen. Nananawagan din sila sa publiko na huwag basta-bastang maniwala sa mga kumakalat na chismis sa social media. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng nobya ni Fornillos. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang isang lalaking nanghablot ng cellphone sa isang bakery sa Quezon City. Ang suspect nagpanggap munang customer. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Biyernes na madaling araw, nang bumili ng tinapay sa bakery ang lalaking ito sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Nagpa-cash in din siya ng pera para sa kanyang e-wallet. Kinuha naman ng tindera ang cellphone para isagawa ang transaksyon. Ipinakita pa ng tindera ang reference number ng transaksyon para makuha ng litrato ng customer. Pero ilang saglit pa, bigla na lang hinablot ng lalaki ang cellphone ng tindera. Wala nang nagawa ang tindera kundi magsisigaw. Agad namang umangkas sa isang nakaabang na motorsiklo ang lalaki para makatakas. Hindi na raw namukhaan ng tindera ang magnanakaw na naka-face mask ng gawin ng krimen. 100 pesos lang yon pinakasin niya. Tapos,
Pagka cash in, titingnan yung reference, pipicturean daw. Kaya nilapit ko yung cellphone. Pagkalapit, kunwari, pipicturean niya, yung pala, hablutin niya na agad. Ang ninakaw na cellphone, nagkakahalaga raw ng 7,000 piso at ginagamit nila sa pang-araw-araw na transaksyon sa negosyo. Ang masaklap pa, nilimas din na magnanakaw ang laman ng e-wallet na halos 7,000 piso. Napakahalaga po yung nanakaw na cellphone dahil po yung cellphone na yun po ay panggamit namin sa business. Sana hindi niya nagawin sa iba kasi naghahanap buhay po kami ng patas, sana ganoon din po sila. Nai-report na sa barangay ang insidente, inaalam pa ang pagkakakinanlan ng salarin. Payo naman ng mga otoridad sa mga negosyante. Pagka meron pong humihingi ng pipicturan, yung pinaka-cash in po nila, wag po kayong basta-basta ilabas yung cellphone. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Iniatras na ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero ang inihaing kaso laban sa mga suspect. Di naman maiwasang mabahala ng Department of Justice lalo't umamin ang ilang pamilya na may mga lumapit sa kanila at nag-alok ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Mahigit 1 taon na ang lumipas at hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang mga missing sabungeros. Pero sa pulong ni Justice Secretary Boying Remulla, kasama ang PNP, NBI at kaanak ng mga nawawala, kinumpirma ng kalihim na naghain ng affidavit of desistance ang ilang pamilya ng mga biktima. Ang ibig sabihin, binabawi na nila ang inihaing kaso na kidnapping at serious illegal detention laban sa 6 na security ng Manila Arena. Kabilang sa mga nagatras ang pamilya nila John Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at magkapatid na James at Marlon Bakay. Kaya naman ang ibang kaanak hindi maiwasang madismaya. Sabi ni Remulla, may epekto sa ibang kaso kung madismiss ang kaso, lalo't sa dami ng mga nawawalang sabungero, itong kaso pa lang ang naiakyat sa korte at nakapaglabas ng warrant of arrest. We're not stopping anywhere, no? Pero makikita mo yung strategy ng lawyers nung accused sa case number 1 was really to have the only standing case with the standing warrant of arrest dismissed by settling with the families. This is very alarming because it is the only case where the accused group of Patidongan and Company are implicated in the missing sabongero cases. Kaya naman ang ibang pamilya dismayado sa nangyari. Paano na lang daw ang paghahanap nila ng hustisya? Talaga nagkaroon kami ng takot noon na lumabas sa media. Then, nung lumabas sila, sumunod na lang din kami Sa kanila talagang malakas ang ebidensya. Kailangan kong lumaban. Kasi may mga anak po ako 2 taon mahigit na. Mag-isa ko po tinataguyod yung mga anak ko. Yun lang po, katarungan lang naman po kailangan namin Ang common law partner ng isa sa mga nawawalang sabungero, hindi rin daw alam na iniatras na ng magulang ng kanyang partner ang kaso. May impormasyon ring nakarating sa kanya na umatras na rin daw ang testigo nila sa kaso. May part naman kasi talaga na masama yung loob, pero syempre, at the end of the day kasi pamilya pa rin sila pa rin yung parents, sila yung masusunod. Pag-usapan namin yan Pero hindi ko lang alam na nakapag-file na sila ng ganong dito sa DOJ nang hindi ko alam. Ayon sa kapatid ng isa sa nawawalang si Michael Bautista, may impormasyon silang may nangyari umanong bayaran. Kaya po yung inurong yung kaso, meron pong inalok na pera. Kaya po sila umurong sa kaso na yun. Basta may source po kami kung bakit po namin nalaman yun. Sa pagkakaalam ko, 4M. Parang nangyari po per ulo. Dagdag pa ni Remulla, may ilang pamilya rin na lumantad at umaming may sumubok makipag-areglo sa kanila. Ang world tradition dito, di ba? Sa ibang bansa ang tawag dyan blood money. Doon tayo tumitingin sa ngayon. Kung pagdating sa pagtanggap ng pabuya para tumigil na ang hidwaan laban sa mga ganitong pangyayari at yung mga pamilya na nasaktan ay para mabawas-buwasan ang kanilang paghihinagpis sa ganitong pangyayari. Pero sinasabi nga natin, ang Estado, kung tutuusin, pwede niya ituloy yan. Ba't hindi? Tuloy ang investigasyon ng DOJ. Pinagpapasa ng written report ng ahensya ang PNP-CIDG kaugnay sa iba pang mga kaso ng nawawalang sabungero.
Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nagsalita na ang sinibak na Navotas Police Chief kaugnay ng issue sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Sinagot ni Colonel Alan Umipig ang umano'y pag-alis niya sa ilang pangalan sa report ng insidente, maging ang umano'y paghingi niya raw ng suporta sa pamilya ng binaril na binatilyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa, exclusive. Eksklusibong nagpaunlak ng panayam sa News 5 ang sinibak na hepe ng Navotas Police na si Colonel Alan Umipig, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Kasama sa mga nakipaglibing kay Jemboy Baltazar si Umipig. Sa prosesyon patungong La Loma Cemetery, nakita namin siyang nakasakay sa van ng PNP. Sa una, tumanggi siyang humarap sa media. Pero habang inililibing si Jemboy, pumayag siya na eksklusibo naming makausap. Ginagalang niya raw ang desisyon ng PNP na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Ganun naman po talaga upang maayos na maimbestigahan, upang malaman po kung sino yung may pagkakamali at may mga pagkakasala. Sinagot din niya ang lumitaw sa pagsisiyasat ng PNP Internal Affairs Service na may 11 pulis na hindi isinama sa ulat ng ground commander kaugnay sa operasyong nakapatay kay Jemboy. Paliwanag niya. Yung 11 na yun ay sila yung outer perimeter. So malayo po doon sa place of incident. Kaya nagdesisyon daw siya na ba't ko pa isasama sila? Yun po ang judgment niya. Yun po ang judgment niya. Hindi ko po pwedeng pangunahan yun. May aligasyon ding nakisuyo umano si Umipig sa ilang kaanak ni Jemboy na kuna ng video ang kanilang sarili na nagpapahayag ng suporta sa kanya. Ang sagot niya rito? Tinanong ko lang kung ano po kasi ang damdamin nila sa pagpunta-punta ko doon. Yun po yun. Kasi mahirap din naman po na lumapit ako sa kanila kung hindi ko alam yung saloobin nila. Wala pang impormasyon kung sino ang papalit sa nabakanting posisyon ni Umipig bilang hepe ng Navotas Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, isang taong gulang na sanggol sa Digos City, patay matapos makagat ng alupihan. Carnapper sa Quezon Province, arestado matapos masiraan ang ninakaw na kotse. At pateros nakisali na rin sa agawan ng teritoryo ng Makati at Taguig. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Required nang umattend ng seminar at training ang mga benepisyaryo ng food stamp program bago nila makuha ang buwanang food allowance. Ang mga a-absent ng 2 beses, tatanggalan daw ng benepisyo. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Muling nagtipon ang unang 50 beneficiaries ng food stamp program ng DSWD sa Tondo, Maynila. It's that time of the month again kasi para muling makatanggap ng 3,000 pesos food allowance na ipapasok sa kanilang Electronic Benefits Transfer o EBT card. Successful naman yung first distribution natin last month, yung kick-off natin dito sa Tondo rin, at ito yung continuation po noon. Required umattend ng nutrition education seminar at job skills training ang mga benepisyaryo bago makuha ang kanilang mga food allowance. Pag nag-miss sila ng 2 beses, masususpend po yung issuance ng grant sa kanila. Para magabayan sila sa tamang pagpili ng mga pagkain, tamang pag-handle ng pagkain at tamang pagluluto. Maganda! Mala game show ang format ng seminar na ikinatuwa naman ng mga benepisyaryo. In that way, mas tatatak sa kanila yung lessons. So isa po yan sa mga strategies nating in-implement at ito pong mga required talagang implementation ng program natin. Sa food stamp program, hati na agad ang budget para sa 3 uri ng pagkain. 1,500 pesos ay nakalaan sa Go Foods gaya ng bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa Grow Foods tulad ng isda, manok at baboy. At 600 pesos naman para sa gulay at prutas o yung Glow Foods. Kaya naman si Mary Ann, kumpletos ricados ang ipinamili at titiyaking masustansya ang mga ihahandang pagkain sa mga susunod na araw para sa kanyang 7 anak. Yung mga protina na pampalakas ng katawan. Ang mga napamili ko po, mga itlog, giniling na baboy,
Tapos po, ipanglulumpia ko po, pritong bangus, tsaka ginisang bangus, at tsaka po, sinigang na bangus. Masaya naman si Lola Antonina dahil kung dati siya ang inaabutan ng mga anak, ngayon siya na raw ang magbibigay ng masustansyang pagkain. Tuwan-tuwa nga po ako pamili ko na lahat ng meron lang makakakain ng mga apo ko. Sa ngayon, ang Kadiwa Pop-Up Market Stores pa lang ang nabibilhan sa Metro Manila ng mga benepisyaryo. Inaasahang dadami pa ang partner stores ng DSWD sa mga susunod na buwan. Ongoing yung identification natin ng partner retailers para sa issuance ng ating accreditation and issuance nitong ating POS for the use ng food stamp program. Pinaplansya na rin ang pag-roll out ng pilot ng food stamp program sa mga probinsya. Target ng DSWD na iakyat sa 3,000 ang bilang ng mga benepisyaryo ng pilot run pagdating ng Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa mahal na mga bilihin, hanggang saan kaya aabot ang 70 pesos para sa buong araw na pagkain? Ganyan ang pondong nakalaan sa kada preso sa Bilibid, kaya may mga namamatay sa malnutrisyon. Nasa frontline ng balitang niya, si Marlene Alcaide. 170 yung natagpo ang patay sa funeral home, sa Easter Funeral Home. At 75% nito, nung ating pina-autopsy, ay malnourished at probably died of malnutrition. Yan ang resulta ng autopsy na ipinag-utos ni Justice Secretary Boying Remulla sa mga bangkay mula sa Bilibid na nakatambak sa Eastern Funeral sa Muntinlupa. Ayon kay Bucor Director General Katapang, malnutrisyon ang isa sa mga nadatnan niyang problema sa Bilibid. Yung iba namatay sa malnutrition, old age, o heart attack, halo-halo naman yun . Medyo malnourished nga. Ang problema, 70 pesos lang ang budget sa kada araw na pagkain ng bawat preso sa Bilibid. 15 pesos ang budget sa gamot kada araw. Kaya hiling nila, mas mataas na budget para sa Bucor. Nasa kamay po ng Kongreso na magkaroon po na mas maayos na pagtrato sa kanilang mga kalagayan. Habang wala pang dagdag na budget para sa pagkain, target na mailipat na lang ang mga PDL sa iba't ibang kulungan sa bansa kung saan pwede rin makapagtanim ang mga ito. Pag nalipat mo na sila, katulad sa Hiwahig, tapos sila na bahala mag-alaga ng manok, tanim ng gulay. Balak namin doon yung prisons without wall . Sila na magtatanim, maggagawa ng pagkain nila o mag-produce ng pagkain nila. Sa ngayon, gumugulong na ang mga pagdinig ng Kamara para sa proposed 2024 national budget. Sa August 23, nakatakdang dinggin ang budget request ng DOJ at ng Bureau of Corrections. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Bagyang patihim na ng El Nino ang init sa Kasiguran Aurora nitong mga nakalipas na araw. Ang init na yan perwisyo na sa mga magsasaka at ilang negosyante. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagkabitak-bitak na ang lupa sa sakahang ito sa Kasiguran Aurora. Bukod sa matinding init, pahirapan din ang patubig. Apektado na po siyempre yung aanihin nila. Nakababad na rin sa sapa ang mga hayop na katuwang nila sa pagsasaka. Pati ilang negosyo tumutumal na. Sa karinderyang ito, kahit tanghali, walang customers na kumakain. Karamihan po sa mga customer natin pag oras po ng alas 12 hanggang alas 3 ay mas ginugusto po nilang mag-stay sa kanilang mga bahay. Yan ang ilang eksena sa Kasiguran matapos pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index kahapon. Ang heat index ay yung alinsangang ramdam ng tao na nakabase sa temperatura at humidity ng hangin. Sa nakalipas na 4 na araw, hindi bumaba sa 50 degrees ang heat index doon. Pinakamalala noong Lunes na 60 degrees Celsius. Nasa extreme danger ang level na yan. Ayon sa Pag-asa, ang pagsipa ng heat index dyan ay kaunting patikim na ng epekto ng El Nino. Kapag pumahina yung ating habagat season and then wala po tayong nakikita mga bagyo, so possible at probable po itong medyo mainit na temperatura.
Posible pang tumaas ang heat index pagkatapos ng habagat at amihan season na karaniwang malamig ang panahon. Naiibsan kasi ng mga hangin yan ang epekto ng mainit na temperatura ngayon. Magpapatuloy din ang ganyang heat index sa Metro Manila, Northern at Central Luzon. Kapag medyo napakainit at mataas ang alinsangan, posibleng maya-maya ay uulan na. So, ganon. So, ibig sabihin, may ibsan or hindi tuloy-tuloy yung pagtaas ng heat index natin at this time of the year. Ang pinakadapat paghandaan, sabi ng Pag-asa, ang huling quarter ng taon at unang quarter ng 2024 kung kailan bawas na ang pag-ulan dahil sa El Nino. Possible yung extreme danger kung magkaroon ng heat stroke during the warm and dry season. So yun po yung ating mas paghandaan. Kaya ang Department of Health pinag-iingat ng publiko, lalo na ang mga nakakatanda sa matinding init ng panahon. Lahat kasi tayo pwedeng tamaan ng heat stroke. Akala nila nasa loob sila ng bahay at komportable pa sila. Bigla na lang silang matutumba. Mapagkaman lang na stroke, yung pala ay heat stroke. Emergency po yan sapagkat maring ikamatay. Kaya payo nila sa publiko, umiwas sa matinding sikat ng araw. Lagi ring uminom ng tubig at kumain ng mga matutubig na prutas gaya ng pakwan. Gumamit din ng sunscreen at magsuot ng maninipis na damit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest na showbiz balita ngayong Miyerkules. Patong-patong na panibagong kaso ang haharapin ng TV host actress na si Aura Briguela. Ayon sa Makati Prosecutor's Office, sinampahan si Aura ng mga kasong life threats o pagbabanta, grave coercion o pamimilit at paglabag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Wala pang tugon kaugnay rito ang kampo ni Aura. Noong nakaraang buwan lang nang makalaya si Aura matapos siyang makapagpiyansa ng 6,000 piso. Inaresto siya noong Hunyo nang masangkot siya sa isang gulo sa labas ng bar sa poblasyon sa Makati. Ito pa nga, kumpirmado, hiwalay na sina Yasi Pressman at ang kanyang nobyong businessman na si John Semira. Mismong si John ang nag-anunsyo nito online. Sabi niya, pareho nilang naging desisyon ang paghihiwalay. Mariin naman niyang pinabulaanan na nagkaroon ng third party sa kanilang hiwalayan. Bago nito, kumalat naman ang isang TikTok video ng pagiging malapit ni Yasi kay Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isang party noong nakaraang buwan. Nauna nang giniit ni Yasi na walang namamagitan sa kanila ni Sandro. Eto pa nga, idinetalye ng aktres na si Cristel Pulgar ang nangyari sa naudlot niyang hosting gig sa fan meet ni Korean star So In-guk. Sa kanyang vlog, kwento niyang maaga siyang nagpunta sa venue para mag-rehearse para sa fan meet. Nagulat na lang siya nang sabihan siya ng Koreanong technical director na hindi na siya ang magiging host ng event. Tila nakulangan ang Korean organizer sa kanyang ipinakita sa rehearsals. Sa kabila nito, masaya pa rin si Cristel dahil nagawa niyang makabonding ang kanyang idolong si In-guk. Susunod, 1 taong gulang na sanggol sa Digos City patay matapos makagat ng alupihan. DTI nagpayo sa mga Pinoy na i-adjust ang diet kasabay ng patuloy na pagmahal ng bigas. At SUV muntik mahulog sa tulay dahil dinaan ng GPS sa sirang daan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagbabala ng hanggang 1,000 pisong dagdag singil ang mga school service operator. Ang mahal daw kasi ng petrolyo. Sabayan pa yan ng kulang na mga sasakyan dahil pahirapan ng pagpaparehistro. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Handang-handa para sa pasukan ng school service vehicles na yan. Bagong pintura ng kulay dilaw, alinsunod sa requirements. Inayos na rin ang mga upuan para komportable ang mga estudyante.
Ang nakikita natin mga school service dito sa paaralang ito dito sa Marikina ay kalahati na lamang ng kabuuang bilang ng mga school service noong bago magpandemya. Ang problema raw kasi maraming mga operator ang na-phase out ang sasakyan at hindi na makabalik sa serbisyo matapos ang pandemya. Bunsod niyan, siguradong kukulangin daw ang school service sa mga darating na araw ayon sa grupo ng operators. Kailangan namin talaga magdagdag ng mga unit. Hindi kami po pwedeng tama na eh. Kasi may committed kami sa school na kami ang bahala mag-service sa kanilang mga estudyante. Kaya hanggat maaari, pupunan ko ito ng mapapagsiservice ng mga bata. Pero ang pagdagdag ng mga sasakyan, malaking hamon. Inaabot kasi ng 100,000 ang pagpaparefurbish o pagsasaayos sa mga lumang unit. Kung bibili naman ng bago, papalo ng 1.4 million pesos ang isang sasakyan. Dagdag pa ang pahirapang pagpaparehistro sa LTFRB. Humingi ka lang ng confirmation sa LTFRB, inaabot ng buwan. Magpaparehistro ka lang ng sasakyan, inaabot ng buwan. Imbis na hindi ka magkaroon ng penalty, nagkaka-penalty, gawa ng PITAPS eh. Sabi naman ng LTFRB, Miniting ko na rin po ang LTFRB and the regional offices to expedite the process. And then yung process is being shortened right now. Na pag meron ka ng existing route as a school bus, pag renew mo yan, it should be out in 2 days. Bukod dyan, nagbabala rin ng school service operators ng dagdag singil. Posible raw hanggang 1,000 piso yan sa kada buwan. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 3,000 hanggang 6,000 ang bayad sa school service. Depende sa layo. Wala naman ang magawa ang mga magulang. Dagdag gastos. Tamang ano na lang po siguro, sir, pagbabudget. Ang patuloy na oil price hike sa diesel ang itinuturo nilang dahilan sa planong fare hike. Sa totoo lang, hirap na hirap kami. Pagdating sa sa pagtaas ng gas na to. Yung iba naman, babarating ka pa. Dahil sabihin, ang taas ng presyo nyo. Pero hindi nila alam kung gaano kalaki ang ginagastos namin dito. Yung pyesa pa lang ng sasakyan namin, malaki na. Itutuloy lang ang dagdag singil. Oras na pumalo sa 70 pesos ang kada litro ng diesel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakatakdang maghain ng pisong dagdag sa pasahe sa jeep ang Pasang Mazda sa susunod na linggo. Ayon yan kay LTFRB Chief Teofilo Guadis. Inaasahan din ng ahensya na maghahain ng fare hike petition ng mga bus, taxi, TNVS at UV Express. Sa ngayon, may nakabinbin pang petisyon sa LTFRB kaugnay ng 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Pinag-aaralan na raw ito ng ahensya. Sabi pa ng LTFRB, isasantabi muna nito ang petisyong rush hour fee sa mga PUV para pagtuunan ng pansin ang hiling na one-time fare hike. We took note of the hardships of the operators. However, we have also to listen sa mga consumer groups. And then we also have to consult the NEDA. Kasi po pag nagtaas kayo ng pamasahe, the whole economy is affected. So we have to get the cue also from NEDA up to what extent are we only allowed to increase the fare if ever we will increase the fare. Abiso sa mga sumasakay sa LRT1, half-day lang po ang operasyon ng tren sa darating na linggo. Suspendido ang biyahe sa LRT1 sa August 20 mula alas 4:30 ng umaga hanggang 11:59 a.m. Magsisimula lang ang operasyon pagpatak ng alas 12. Wala namang pagbabago sa huling train schedule sa mga istasyon ng Baclaran at Roosevelt. Ang suspensyon ng biyahe ay para raw bigyan daan ang pag-upgrade sa signaling system sa buong linya ng tren. Bahagi yan ng paghahanda para sa LRT Cavite Extension Project. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang DNR sa suspensyon ng reclamation sa Manila Bay. Lumalabas na walang papel ang ahensya galing kay Pangulong Bongbong Marcos at binasi nila sa verbal declaration ang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Lumabas sa budget hearing ng Kamara para sa Department of Environment and Natural Resources na wala palang opisyal na dokumento ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin ang reclamation activities sa Manila Bay. Tanging pinangahawakan ng DENR ay ang verbal declaration ng Pangulo. Verbal lang kasi yun so wala kayong hawak na anything ngayon. It was through a verbal statement by the President and there was no written order issued. Can you confirm that, Madam Secretary? What we can confirm at this point po, Mr. Chair, is that we have acted on the verbal declaration of the President.
Sa kabila ng kawalan ng papel, itinuturing ng opisyal ng DENR ang utos ng Pangulo. Kaya para sa kagawaran, suspendido ngayon ang mga reclamation projects sa Manila Bay. Naungkat din sa pagdinig ang conflict sa pagitan ng mga reclamation project at ang pahirapang pagpapatupad ng Supreme Court mandamus ruling na inaatasan ng mga government agencies na i-rehabilitate, linisin at i-restore ang Manila Bay. Ano po ba dapat ang gawin? Linisin, dumihan, o tambakan ng kung ano-ano po itong tubig na ito. This is mind-boggling po eh. Parang malinis, dudumihan ko, ire-reclaim ko. Ano po ba ang dapat po dito? Sagot ng DENR, kasama na yan sa ginagawang cumulative impact assessment sa mga suspendidong reclamation project. Instead of evaluating each and every project proposal individually, there will now be an effort to create a situation or a scenario wherein all these reclamation projects will actually occur and what impact that would be on the baseline condition of Manila Bay as we know it. Pinuna naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung sapat na ba ang suspension lang ng mga proyekto. Dapat daw may managot sa kung sino ang nag-issue ng mga permit o nagpahintulot kaya nakalusot ang mga reclamation projects. Hindi po pwedeng palagpasin natin ang ganitong kamalian kasi po yung mga ordinaryong kababayan natin, yung nagdurusa doon sa mga effects both sa livelihood, sa kanilang kabuhayan. Depensa naman ng DENR. The DENR cannot be held solely responsible for any failures in terms of protecting the coastal ecosystem. This is a whole of society job and it must be the whole of government that will be involved in preserving our environment. Oras na matapos ang pag-aaral ng DENR sa mga reclamation, saka magbibigay ng rekomendasyon ng ahensya sa anong dapat gawin sa mga ito. Dapat when you approve for an environmental compliance certificate, it would be a win-win solution for everyone. Hindi lang po sa mga business community, kundi lahat ng mga sectors, fishermen, yung mga workers around the area. We will be trying to do our job in terms of this complex assessment that needs to be done. I wish for the support of the Honorable Congressman and of this august body. It is not an easy journey for the DENR. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Puspusan na ang training ng mga FIBA World Cup teams dahil 9 na araw na lang bago magbukas ang tournament. Handa na rin ang Pilipinas para sa hosting nito sa prestihiyosong basketball tournament. Sa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Ilang araw na lang magti-tip off na ang 2023 FIBA Basketball World Cup dito sa bansa at basketball is in the air dahil dito pati sa Pasay City nag-transform na ang MOA Ball. Sa Mall of Asia Arena din gaganapin ang mga laban ng Team USA. 1978 pa huling nag-host ang Pilipinas ng FIBA World Cup kaya big deal ang pagpunta rito sa bansa ng best of the best basketball squads. And then I think when we were looking at how we would create huge impact for the FIBA World Cup as a global sponsor with Smart, we tried to think of epic, as big as it gets. And this is what came up, right? And this is the biggest basketball installation that we can think of. Pag manunod tayo ng sports, it's this school versus this school. It's this team versus this team. Pero Pinoy lahat. Pero for the first time in I don't know how long, we're gonna watch a game wherein lahat tayo parang isang team lang yung chini-cheer natin. Parang go! I'm getting goosebumps just thinking about all the cheers, lahat ng chant natin. Actually, pinapractice ko na sa bahay. Pinoy! Pinoy! Kasama sa mga makakakita sa higanteng MOA Ball, ang stacked Team USA na lalaruin ang kanilang group stage game sa MOA Arena. Puro NBA players ang lineup ng Amerika, kasama sina Anthony Edwards, Brandon Ingram, and Jaren Jackson Jr. Target ng Amerika na mabawi ang FIBA World Cup gold at ang #1 spot sa world ranking. Our expectations, our hope is to win the gold medal. That's the goal. We feel like we have an excellent chance. We also have great respect for our opponents. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5.
Kaugnay ng FIBA World Cup ngayon pa lang ay sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok at klase sa opening day. Walang pasok sa mga ahensya ng gobyerno at public schools sa Metro Manila at Bulacan sa August 25. Desisyon na raw ng mga pribadong kumpanya at paaralan kung magkakansela pa ng pasok. Required namang magtrabaho ang mga nasa ahensya ng health services at disaster response. Sa August 25 na makakatapat ng gilas ang Dominican Republic para buksan ang kanilang FIBA World Cup campaign. Sa Philippine Arena sa Bulacan, maglalaro ang gilas para sa group stages. Susunod, Negros Oriental Congressman Arnie Teves pinatalsik na sa Kongreso. Carnapper sa Quezon arestado matapos masiraan ang ninakaw niyang kotse. At Trade Secretary Alfredo Pascual pinayuhan ang mga Pinoy na mag-diet na lang sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mas pinadaling importasyon ang solusyon ng Department of Agriculture para punan ang manipis na supply ng bigas hanggang Setyembre. Pero mga panukala ng DA kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Ano ba to? White flag surrender? You want the importations to go faster. Puro import na lang kayo. Binanata ni Abono Party List Representative Robert Estrella ang Department of Agriculture nang ipresenta nila sa Kamara ang planong importasyon para punan ang supply ng bigas ngayong buwan at sa Setyembre. Yan ay kahit pamuling binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na walang rice shortage. Inireport pa nga raw ng Philippine Statistics Authority sa Pangulo na tumaas ang produksyon ng bigas sa unang 6 na buwan ng taon. Pero mismong mga opisyal ng DA ang nagsabi sa pagdinig sa Kamara ngayong araw na manipis ang stock ng bigas ngayong Agosto at sa susunod na buwan. Tatagal lang ng hanggang 40 days ang stock kada buwan. Ang target, mapataas yan kahit hanggang 45 days. Kaya itinutulak ng DA ang pribadong sektor na mag-angkat ng 600,000 metric tons ng bigas na dapat dumating bagong September 15. At dagdag na 500,000 metric tons sa katapusan ng taon bilang paghahanda naman sa El Nino. Para naman di maipit sa pantalan, gusto nila magpatupad muna ng Super Green Lane na magpapabilis sa paglabas ng mga aangkatin. Kasama rin sa panukala nila ang pakikipag-usap ng DFA sa Vietnam, Thailand at India para sa sobrang supply, pati ang pagpapalawig sa mababang taripa sa rice imports. We want to ensure that the private sector will be encouraged really po. Considering the events that are unfolding, we are also trying to, that's by way of encouraging them. Pero hindi nagustuhan ang ilang mambabatas na nakatuon tayo sa importasyon. Ikaw, NFA, meron pa po kayong 8 bilyon. Hindi naman kayo bumibili sa magsasaka. Ano hong ginagawa nyo? Hindi ko maintindihan. Asan pala yung inyong administrator? They went to India. For negotiation, I think. Of rice. There. That is my point, Mr. Chairman. Bumibili na naman ng bigas. Git ng DA, pansamantalang solusyon lang naman ito. These recommendations are just really to stopgap yung ating hindi na ang talagang ginagawa ng DA talaga is palakihin talaga ang ating production. But during this period, kaya meron pong limitation yan limited time lang para lang hindi talaga aakyat ang presyo ng bigas natin. Pero ayon sa mga magsasaka at mambabatas, hindi naman mapapababa ng importasyon ang presyo ng bigas. Mataas daw ang presyuhan sa world market. Kaya pagdating sa bansa, aabot pa rin ito sa 50 hanggang 52 pesos kada kilo. Ayon naman sa DA, apektado ang bigas sa taas presyo sa petrolyo. Hindi ko, sana nga, it can be absorbed by the market immediately. But usually, ang prices kasi is sticky downward, no? But we hope that by September, sana makita na natin na sana napababa. Pero habang wala pa yan, tuloy ang monitoring sa presyo at sa mga imbakan para maiwasan ang hoarding. Nagbabala naman si PBBM na tutugisin ng mga hoarder at nagmamanipula sa presyo ngayong mahina ang ani. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Sa mahal ng bigas, dapat na raw mag-adjust ng diet ang mga Pinoy. Yan ang suhestyon ni Trade Secretary Alfredo Pascual. To adapt ourselves to it.
adapt and adjust our maybe our diet. But yun nga, diet kasi is very traditional, di ba? If you are used to eating rice during breakfast, ang hirap mag-shift. Paliwanag ng kalihim dahil mahal ang bigas, pwede naman daw humanap ng ibang alternatibo sa kanin tulad ng kamote at puting mais. Sa ginawa raw nilang eksperimento noon, napatunayang mataas ang nutritional value ng pinaghalong mais at kanin. Mas mabilis at mas mura rin daw ang produksyon ng mais dahil kaunting tubig lang ang kailangan para magpatubo nito. Tiniyak naman ng DTI na patuloy na gumagawa ng hakbang ang gobyerno para mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Very clear naman ang ginagawa ng government. We're increasing the productivity of our farms. We're applying all possible solutions, including industrialization of farms, the subsidy for fertilizers, even distribution of hybrid seeds in the case of rice. Mga kapatid, August 16 at sa araw na ito, ngayong taon, hudyat na ng simula ng Hungry Ghost Festival o Ghost Month. Pero paano nga ba nagsimula ang tradisyong ito ng mga kapatid nating Chinese? Ayon na rin sa ilang mga eksperto sa Chinese tradition, walang eksaktong petsa kung kailan sinimulan ang pistang ito. Pero sa paniniwalang Taoism, ang Ghost Month na tinatawag ding Zhongwanji, ipinagdiriwang tuwing ika-15 araw ng ika-7 lunar month. Dito raw, lumalabas ang mga tinatawag na hungry ghost para maghanap ng makakain. Ang mga debotong Taoist bumibisita sa mga temple para naman magkumpisal at magdasal. Pero kung ang pagbabasehan naman ay ang paniniwalang Buddhism, ang Ghost Month ay tinatawag din nilang Yulan Pen Festival. Yulan na ang ibig sabihin ay lumambitin patiwarik o hang upside down. Pen naman para sa lalagyan na puno ng alay o offerings. Ang kwento rito, ang mga Buddhist, nagsimula ang pista sa pagtatangka noon ng disipulo ni Buddha na si Mulian na sagipin ang kanyang ina sa pagdurusa sa ika-15 araw ng ika-7 lunar month. Sinasabing ito ang nagpasimula ng tradisyong Chinese na magdasal sa kanilang mga yumaong ninuno. Bukod dyan, nakagawian na rin ng mga kapatid nating Chinese na mag-alay ng maraming pagkain tulad ng kanin, langis, delata, prutas at marami pang iba. Marami rin silang iniiwasang gawin o pamahiin tulad ng di pagsusuot ng pula, di pagpapaputol ng buhok, di pagpapakasal at di pagtuloy ng iba pang malalaking desisyon sa buhay. Mga kapatid, sa lahat ng ito, ano pa man ang inyong paniniwala, wala pa ring makakatalo sa tamang pag-iingat at pagdarasal. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, leeg ng isang sanggol sa Davao, namaga matapos kagatin ng alupihan. Sanggol, patay. At cast ng Dirty Linen, tiwalang magugustuhan ng viewers ang 8 huling gabi ng revenge serye. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinatalsik ng Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Kauna-unahang beses na nangyari yan sa kasaysayan. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian. Yes, Cheryl, sinipa na nga ng Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves Jr. 265 yung bumotong pabor, walang tumutol, habang 3 naman yung nag-abstain mula sa Makabayan Block. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Kamara na may pinatalsik na kapwa nila mambabatas. Ayon sa mga mambabatas, malinaw na nilabag ni Teves ang Code of Conduct ng House of Representatives at nag-commit ng disorderly behavior. Base sa 17 pahinang committee report ng Ethics Panel, ilan sa mga kinonsidera nilang grounds ay ang pag-a-apply ni Teves ng political asylum sa Timor-Leste at patuloy niyang pag-aawol o absence without leave sa Kamara na katumbas ng kanyang abandonment sa public office at paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives. Ang kanyang indecent behavior sa pagsayaw ng nakaboxer sa social media ay nakaapekto rin daw sa
imahe ng Kamara. Ang pagdeklara sa kanya bilang terorista ng Anti-Terror Council ay dinidiscredit ang integridad ng Kamara at sapat na raw para mag-cast doubt o pagdudahan ng kanyang conduct bilang miyembro ng mababang kapulungan. July 30 nang mapaso ang ikalawang suspension ni Teves. February 28 nang umalis sa bansa si Teves pa Amerika para sa isang medical trip. Pero matapos madawit sa pagkamatay ni Governor Roel Degamo, hindi na bumalik si Teves dahil umano sa kanyang banta sa buhay. Kabilang sa mga bumotong pabor sa expulsion ang kapartido ni Teves na si Nationalist People's Coalition President at Rizal's 1st District Representative Jack Duavit. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nag-usap naman lahat. I mean, you know, everything naman is in black and white. Ang gusto lang naman talaga is yung tama yung proseso, di ba? And Mark was there. That's what Mark and our other members were there to make sure that nowhere in this committee report is he prejudged for a crime. Doble dagok ang araw na ito kay Teves, lalo't naisampa na rin sa korte sa Negros Oriental ang kasong murder laban sa kanya at 6 na iba pang akusado. Kaugnay naman ito ng mga nangyari o manong patayan sa Negros Oriental noong 2019. Posible namang mag-request ang DOJ na ilipat ang kaso sa Maynila. Cheryl, pag-uusapan naman daw ng Nationalist People's Coalition kung i-expel o aalisin na rin si Teves sa kanilang partido. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Arestado ang isang lalaking nagnakaw ng kotse at tumakas sa pagbabayad sa isang gasoline station sa Tayabas, Quezon. Nahuli siya ng mga otoridad matapos mabutasan ng gulong ang tinangay niyang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV nitong August 5, makikita ang pulang kotse na yan na nagpagasolina sa Tayabas City sa Quezon Province. Nang matapos ng magpagas, agad na pinaandar ng driver ang kotse nang hindi nagbabayad. Sinubukan pa siyang habulin ng isang empleyado pero hindi na inabutan. Makalipas ang ilang araw ay sa gilid na ng Mauban Road sa parehong lungsod, sunod na nakita ng mga otoridad ang kotse. Ipinarada ito doon ng driver na si Jomari Guad Santa Ana dahil nabutasan ito ng gulong. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na hindi lang pala pagtakas sa gasolinahan ng krimen ng driver ng kotse dahil ang sasakyan, nakaw pala. Napag-alaman nila na 3 araw na itong nakahimpil dito kaya natuda sila at agad naman po natin ginausap at napag-alaman natin na ito ay carnap. Agad na inaresto si Santa Ana. Ayon sa mga pulis, July 30 ngayong taon nang tangayin ng sospek ang kotse mula sa apartment ng isang babaeng negosyante sa Camarines Norte. Nasa pulpa sa CCTV ang paglabas ng sospek mula sa apartment ng biktima. Iginapos po umano ni Santa Ana ang biktima bago niya tinangay ang bag nito at susi ng sasakyan. Wala pang pahayag sa media ang sospek pero inamin daw nito sa mga pulis na binago niya ang plaka ng kotse. Kapansin-pansing ginuhitan ng letrang C sa plaka para magmukha itong letrang O. Ginamit din daw ng sospek ang kotse para maghatid ng mga pasahero sa iba't ibang lugar. Napag-alaman ding dati nang nakulong si Santa Ana dahil sa kasong theft at nakalaya lamang dahil sa plea bargaining. Inihahanda na ng mga pulis ang panibagong kasong isasampa laban sa kanya. In this particular, dito sa Quezon, ang magiging complaint lang niya is yung tinatawag natin na theft. Last week, in Batangas, somewhere in Batangas, particularly in Lipa City, nagkameron siya ng accident na hit and run. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, sanggol sa Davao, patay sa kagat ng alupihan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, feeling fulfilled ang mga naglalakihang bituin sa kapatid megaseryeng Dirty Linen. At sa huling 8 gabi nito, asahang mas titindi pa ang mga pasabog na eksena. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Yes, kuya, you're a rapist. You're a rapist. You raped Olivia. Wala kang pinagkaiba sa hayop na rapist ni Mama. Pasabog after pasabog! Ang groundbreaking kapatid primetime show na Dirty Linen. At sa huling 8 gabi nito, nakatsikahan ng News 5 ang mga bida ng serye. Lahat sila
Masayang-masaya sa kinalabasan ng kanilang mga pagganap. Happy ako sa nakita ko sa nagawa namin na itong huling linggo ng Dirty Linen kasi tingin ko hindi namin i-let down yung supporters. Kahit daw sila mismong cast, nagugulat sa naging takbo ng kwento ng kani-kanilang mga karakter. Pati kami, nung una naming sinushoot yung mga eksena, nagtatanungan kami, pwede ba ito ipalabas sa TV? Yung parang pati kami, wala pa akong napapanood na ganito, pwede ba ito umere? So I think in that way, parang in its own right, naging groundbreaking. Hindi naman po magiging Dirty Linen ang Dirty Linen kung wala po sila si Tito John, sila Tita Tessie, sila Sir Epi kasi sila po yung mga tumulong din sa amin. Speaking of the Volpe Cup winner, Sir John Arcilla, super thankful siya at isang iconic project ang kanyang nagawa bago siya sumabak sa panibagong milestone bilang game show host ng upcoming kapatid show na Spin Go. Ay, salamat. Nakarating na kami sa ganoong estado ng pag-present ng teleserye. Ang ganda-ganda ng opportunity na binigay nitong Dirty Linen, hindi lamang sa aming mga artista, kundi sa audience. Kasi naniniwala ako, hindi lang naman kami entertainer. We influence people. Tutukan ang last 8 nights ng Dirty Linen. Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasanggas sa pagbabalita, kasama si Kalad Karen, ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.